Ako nga pala si Sylvia, 34 years old. Last Christmas, narealis ko na kung sino pa yung pinakamalakas mangutya sa buhay mo. Siya pa yung may pinakamaraming tinatago. Pumunta ako sa bahay ne parents ko. Umasa ngang isang tahimik na Noche Buena. Isang gabi kung saan makakakain ngang hamon at macharoni salad ang mga anak ko. Makakapagbukas ang mga regalo. At mararamdaman nila na ang ibig sabihin nege pamilya ay pagmamahal. Hindi panghuhusga. Tumagal lang ang pagasang yon ng mga 12 minute. Tiningnan ako ngang kuya kong si Gary, mula ulo hanggang paa. Hindi ko pa nga nahuhubad yung jacket ko. Tinatanong niya kung nagbihis ba raw ako para sa Noche Buena o para lang mamalengke. Tumawa ang lahat na parang harmless joke lang yon. Tapos, lumipat siya sa trabaho ko. Tinawag niyang palaptop-laptop lang. Nilait niya rin ang asawa ko dahil pinili raw nito ang isang tahimik at marangal na trabaho. Imbes na maghabol ngang malaking pera, nagjoke pa siya na lalaki raw ang mga anak ko na walang mararating sa buhay. Dun tumigil sa ere ang tinidor ko. Naramdaman ko yung pag-init ng dibdib ko. Gusto kong tumayo. Sabihin sa kanya lahat ng nalalaman ko. At burahin yung mayabang na ngiti sa muka niya doon mismo sa harap ng Christmas tree. Pero sa ilalim ng mesa. Hinawakan ng asawa kong si Carlo ang kamay ko. Bumulong siya. Wag muna. Kaya nanahimik ako. Hinayaan kong magpasikat si Kuya Jerry. Hinayaan ko siyang magyabang tungkol sa pinakamalaking project daw ng karir niya. Yung project na magpapatunay kung sino talaga ang tunay na asensado sa pamilya namin. Tapos, kinuha ko ang phone ko at tumawag. Wala pang 20 salita ang sinabi ko. Pakababa kong phone. Alos agad-agad na nagring ang phone niya. Sinagot niya, yon nang may parehong mayabang na ngiti. Pero sa loob lang lang segundo. Namutlas siya, bago ko ikubento kung ano ang nangyari, pagkatapos na tawag na yon. Anong feeling niyeng? Pasko sa inyo ngayon, tahimik ba? Mabigat? O yung tipong tahimik na parang may sasabog anumang oras? Dati. Akala ko hindi lang maintindihan ng pamilya ko ang trabaho ko dahil medyo complicated siya. Pero habang tumatanda ako, narealise ko na hindi naman talaga nila sinubukang intindihin. Para sa kanila, ang success dapat maingay. Dapat may nakaparadang malaking pickup truck sa garahe. Dapat may company logo sa polo. May mga handshakes. Mga naka-frame na awards. At mga kwentong pwedeng ipakmalaki sa simbahan. Lahat ng yan. Nasa Kuya Gary ko. May-ari siya ng isang maliit na construction company. Oh, at least. Ganun niya ay describe yon ang Santos Builders. Nakasapatos siya ng mahaling boots na hindi man lang nakatikim ng putik. May daladalang blueprints na halos hindi niya naman binabasa. At kung makapag-usap tungkol sa makontrata, akala mo siya ang nagpapatayo ng lahating probinsya gamit ang sariling mga kamay. Bilib naman ang parang ko, ang mama Elena ko. Panayang post ng pictures niya sa Facebook na may caption na, "So proud of our hardworking son." Ang papahernan ko naman. Tangho lang ng tangho kapag nakukubento si Kuya Jerry tungkol sa mga biddings, permits, at suppliers. Kahit alam kong hindi, naiintindihan ni Papa ang kalahating ang sinasabi niya. Basta kasi magsalita si Kuya Jerry. Mukhang confident. Trato sa kanya ngang lahat. Siya ang success story ng pamilya. Ako naman, work from home. May maliit akong consulting business. Ang clear laws audit and compliance. Hindi siya glamorous. Nag-check ako ng mga grant requirements, bond paperwork, subcontractor certifications, budgets, invoices, at mga rules sa public funding. Trabaho kong siguraduhin na hindi nananakawan ng pera ang mga kumpanya o ahensya dahil lang may nagsinungaling sa form. May itinagong expired na lisensya
o minadali ang project kahit hindi nagmi-make sense yung budget. Tahimik na trabaho, to. Pero importante. Yung tipong trabaho na walang nakakapansin hanggat walang nakakaproblema. At dahil ginagawa ko lang to sa isang desk sa sulok ng bahay namin. Na minsan may nakukulay pa na anak sa tabi ko habang umaandar ang washing machine sa background. Naisip ang pamilya ko na hindi to totoong trabaho. Tinawa pa nga to ni mama dati na paperwork lang. Tinatanong pa ko ni papa kung babalik pa raw ba ko sa corporate world kapag malaki na yung mga bata. Si Kuya Gary naman. Paboritong i-joke na ginawa ko raw personality ang pagiging organized. Dati. Tinatawanan ko na lang yon. Kasi yon ang nakasanayan ko. Gumit. Palakpasin. Huwag sirain ang mood sa hapagkainan. Pero naintindihan ako ni Carlo. Si Carlo ay isang TLE at tech voc teacher sa isang public high school. Naktuturo siya na carpentry, drafting, at basic home repair sa mga teenagers na mas kailangan ng isang matiyagang adult kaysa sa panibagong sermon. Umuwi siyang may mga kusot sa damit at laging malumanay magsalita. Hindi niya kailangan ng palakpak ng ibang tao. Yan ang dahilan kung bakit lihim na ayaw sa kanya ni Kuya Gary. Kasi si Carlo, naging totoo sa lahat ng bagay na pilit pinapanggap ng kuya ko kapaki-pakinabang. Kalmado, respetado, at tapat. May dalawa kaming anak na babae. Sina Isla at Mika. Si Isla, 8 years old. Mapanuri at tahimik. Yung batang nakakapansin kapag ginagamit ng mamatatanda, yung mabait na boses para magsabi ng masasamang salita. Si Mika naman, 5 years old. Bibo at walang takot. Bata pa para maniwala na lahat ng tao nagiging mabait tuwing Pasko. Gusto kong protektahan yung paniniwalang, yon hanggat kaya ko. Kaya muntik na akong humindi nung nag-text si mama 2 araw bago magpasko. Dinner at 6 p.m. sharp. May magandang balita ang kuya mo? Magsuot kayo ng maayos. Yung last sentence. Ibig sabihin hindi, siya nagtitiwala sa panlasa ko sa damit. Sa dadalhin kong pakain. O sa presensya ko, nang mabasa, yon ni Carlo mula sa likod ko. Sabi niya, hindi naman tayo obligadong pumunta. Pero pareho naming alam na hindi ganun kadali yon. Kapag nag-skip kami NG Nochebuena. Kakawin yung teleserye ni mama. Sasabihin ni Kuya Jerry. Nainggit ako. Tatanungin ni papa kung bakit ba lagi akong nagpapasuwe. Kaya pumunta kami, bago kami umalis. Nakita ako ni Carlo sa kwarto na may hawak na 2 damit. Namimili kung alin ang pinaka-county, ang makukuhang comments, mula sa kanila. Kinuha niya pareho sa kamay ko. Ibinalik sa closet. At inabot sa akin yung malambot na green dress na gusto ko talaga. Suotin mo kung saan ka comfortable maging, ikaw. Sabi niya, ang hindi pa niya alam. Yung magandang balita pala ni Kuya Gary ay dumaan na sa desk ko, ilang linggo na ang nakakalipas. Isang community renovation project. Ang San Isidro Community Center. Ang na-flag for additional review ng isang private funder, ang Bayanihan Trust Fund. Nakita ko ang kumpanya ni Kuya Gary sa file, ang Santos Builders. At nakita ko rin ang maanomalya na nagpalambot katuhod ko, expired na bond letter. Subcontractor certification na halatang kinopya lang sa ibang project. Ama sa material estimates na sobrang laki ng patong. Na halatang hindi na ambisyon ang tawag, kundi pandaraya na. Ayaw ko sanang maniwala. Nag-disclose ako ng conflict of interest dahil pamilya ko siya. Nag-step back ako sa final approval at ipinasa ko ang mga concerns ko sa compliance director ng trust fund. Tapos, naghintay ako. Konti lang ang sinabi ko kay Carlo tungkol dito. Dahil kailangan kong isang tao sa bahay na yon ngayong Pasko na nakakaintindi. Kung bakit kailangan kong manahimik hanggang sa dumating ang tamang pagkakataon. Pagpak namin sa bahay ng parents ko. Maliwanag ang makaila. Perfect young Christmas decor. At yung malaking pickup truck ni Kuya Jerry.
nakaparada sa gitna, at sakop ang dalawang parking space. Para bang pati kalsada kailangang mag-adjust sa kanya. Pinatay ni Carlo ang makina at tiningnan ako. Remember? Maalumanay niyang sabi. You don't owe anyone a performance. Hindi mo kailangang magpanggap para sa kanila. Tumango ako, pero pakakita ko pa lang kay Kuya Jerry mula sa bintana. Tumatawa sa tabi ng Christmas tree. May hawak na wine glass na parang nag-abang palagi ng palakpak. Alam ko na, hindi magiging tahimik ang gabing to, wala pa man kaming nakakaupo. Nagsimula na ang mga pasaring. Binuksan ni Mama ang pinto gamit yung ngiti niya kapag gusto niya ng family picture na walang panira. Niyakap niya ang mabata. Bumeso kay Carlo. At pinasadahan ako ngang tingin mula ulo hanggang paa. Oh, Sylvia. Sabi niya. Mukhang comfortable yang suot mo ah. Comfortable ang paborito niyang salita kapag ibig niyang sabihin. Ay. Disappointing. Ngumiti na lang ako at inabot ang dalang pie. Tiningnan niya yon at sinabing, store-bought crust? Homemade po ang filling. Sagot ko. Gumawa siya ngang maliit na tunok na parang sinasabing pwede na rin paktiyagaan, mula sa sala. Sumigaw si Kuya Gary. Well, look who made it. Ang Reyna ang work from home. Nakatayo siya malapit sa TV. Nakasuot ng mamahaling polo shirt na nakatupi ang manggas. Kumikinang ang relo. At sobrang puting ngiti. Tinaas niya ang baso niya sa akin. Akala ko nag-Zoom meeting ka pa sa lumang laundry room niyo eh. Tumawa si Papa mula sa inuupuan niya. Si Mama. Tumawa rin pero kunwari pinipigilan. Naramdaman kong lumapit si Isla sa gilid ko. Hinawakan ni Carlo ang balikat ng bata. Merry Christmas. Kuya Gary. Sabi ko, sumandal siya at ngumisi. Yun na yung walang speech tungkol sa boundaries at emotional labor. Di ba yan ang paboritong pag-usapan nga taong nasa bahay lang buong araw? Pinaalalahanan ko ang sarili ko na huminga. Pasko ngayon. Nakatingin ang mabata, habang nagpipicture. Inayos kami ni Mama na parang na-display sa bahay. Si Kuya Gary sa gitna. Siyempre. Katabi si Papa. Si Mama sa kabilang side niya. Kami ni Carlo at ng mga bata. Inilagay sa gilid. Tiningnan ni Kuya Jerry ang mga anak ko. Tumayo kayo ng maayos. Girls. Ayaw niyo namang manahin yung low energy posture ng mama niyo. Napatingjing si Isla sa sapatos niya. Sumimangot si Mika kasi hindi niya maintindihan kung bakit tumatawa ang nga matatanda kapag may sinasabing masama. Nakita kong nakikiting ang panga ni Carlo. Pero hindi siya naksalita. Hindi pa. Nagsimula ang kainan. May lechon. Amon. Salal. At kung ano-ano pa. Walang nakukusang tumulong. Pero lahat panay puri sa pagkain. Mga unang 10 minuto. Safe pa ang usapan. Tapos, sumandal si Kuya Gary at tiningnan ako. Parang kating-kati na siyang nakawin ng spotlight. So, Sylvia, kumusta ang negosyo? Nagche-check ka pa rin ba ng homework ng ibang tao para kumita? Dahan-dahang binaba ni Carlo ang tinidor niya. Sagot ko. Steady naman ang business. Ngumiti si Kuya Gary. Steady. Ang polit naman ng salitang yon. Parang kapag maliit ang bahay mo. Tatawagin mong cozy. Sabi ni Mama. Jerry. Be nice. Pero nakangiti siya. Tinuro ni Kuya Jerry. Si Carlo gamit ang tinidor niya. Ikaw naman. Bro, nagtuturo ka pa rin ba sa mga bata kung paano magmartilyong birdhouse? Ngumiti lang si Carlo ng malumanay. Bookshelves actually. This month. Yung ibang estudyante ko. Mas magaling pang gumawa ngang selfies kesa sa mga matatandang kilala ko. Tumawa si Kuya. Hey! I respect it. Bawat pamilya kailangan ng isang marunong sa gawaing bahay. Kasi hindi naman lahat kaya mag-manage ng totoong malalaking projects. Kailangan may mga taong taga-ayos ng mga sirang cabinet kapag umalis na ang mga
Successful na tao. Mas malakas ang tawa ni Papa kaysa sa dapat. Pinakmastan ko ang muka ni Carlo. Kalmado pa rin. At yung pagiging kalmado niya. Lalong nagpagalit sa akin dahil pinipili niyang maging disente. Sa isang pamilyang hindi naman deserve yon. Bumaling ulit sa akin. Si Kuya Gary. Bagay talaga kayong dalawa. Really? Isang teacher tsaka isang paperwork lady. Very stable. Very humble. Very. Government coupon energy. Bumulong si Mika. Mommy. Ano pong ibig sabihin ng coupon energy? Narinig siya ni Kuya at Negumise. Ibig sabihin. Praktikal ang mama mo. Sweetheart. Importante ang mga praktikal na tao. Sila yung nagpapaalala sa mga ambisyosong tao kung ano ang hindi dapat maging katulad nila. Doon na nanigas ang kamay ko na may hawak na tinidor. Inilipat ni Carlo ang kamay niya sa ilalim ng mesa at ipinatong sa ibabaw ng kamay ko. Mahigpit pero banayat ang hawak niya. Hindi para patahimikin ako, kundi para pakalmahin ako. Wag muna. Sobrang hinang bulong niya na ako lang ang nakarinig. Nilunok ko yung masalitang nagliliyap na sa lalamunan ko. Tuloy-tuloy lang si Kuya Jerry dahil ang mataong tulad niya. Tingin nila sa pagtitimpi ay kahinaan. Nagsalita siya kung paano raw kailangan ng mga batang strong role models. Masyado raw sensitive, si Isla. Si Mika naman. Masyadong energetic. Kailangan daw matutong, ay channel, yon sa mga useful na bagay. Tapos, direktang tumingin sa akin. No offense, Sylvie. Pero hindi ka makakapagpalaki ng mga winners kung buong buhay mo natatago ka lang sa totoong mundo. Tumahimik ang buong paligid. Pero hindi sapat ang katahimikang yon. Inayos ni Mama ang table napkin niya. Si Papa uminom wine. Naluha si Isla. Sinusubukang itago ang mukha niya. Doon. May nagbago sa loob ko. Ayoko na siyang mag-apologize. Ayoko nang ipagtanggol ako ng parents ko. Ayoko nang umasa na magiging fair ang pamilyang to. Ang gusto ko na lang ngayon. Lumabas ang katotohanan sa mismong saktong oras. Siguro napansin ni Mama, yung pagbabago ng ora ko kaya binigyan niya ako ng warning look. Sylvia. Sabi niya. Huwag mong sirain ang Pasko. Tiningnan ko siya. Hindi po ako ang naninira. Tumawa si Kuya Gary. Si, eto yung sinasabi ko eh. Lagi mo na lang ginagawang personal lahat. Nakakatuan lang tayo dito. Pasko, oh, tumango si Papa. Neyo-yoga lang ang kuya mo. Nakpapagod yan sa trabaho. Hayaan mo na siyang mag-enjoy. Tinaas ni Kuya ang baso niya. Thanks. Pa. Finally. May nakakaintindi ng achievement. Tapos humarap siya sa akin na may pinakamasayang ngiti na nakita ko sa kanya. Actually, speaking of achievement, balak ko sana tong sabihin sa dessert pa. Pero dahil pinag-usapan na rin natin, may balita ako. Big news. Nakliwanak ang mukha ni Mama. Umadyo seneje, upo si Papa. Hinintay ni Kuya Gary na mapunta sa kanya ang buong atensyon. Tapos sabi niya, malapit nang makuha ng Santos Builders ang renovation project ng San Isidro Community Center. Almost 250 million pesos yon. The biggest deal of my career. Huminto siya. Hinahayaang maxing in yung halaga sa utak naming lahat. At kapat na close na yan. Sana naman maamin na ang lahat dito kung sino talaga ang tunay na asensado sa pamilyang to. Saglit na katahimikan. Ang naririnig ko lang ay ang uhong, ang aircon sa dining room. San Isidro Community Center. 250 milyon. Biggest deal of his career. Sinabi yon ni Kuya Jerry na parang victory speech. Na parang dapat kaming tumayo at palakpakan siya. Napatakip ngang bibig si Mama sa tuwa. Sabi ni Papa. Anak. Nakaka-proud yan. Tiningnan ako ni Carlo. At naramdaman ko
Yung tanong niya sa tingin niya. Ito ba yung project? Oh. Ito ngayon. Matagal nang pinupush ng kumpanya ni Kuya na makuha yung San Isidro project. Pondohan yon ngang Bayanihan Trust Fund. Gagamitin ang center para sa mga after-school programs ng mga bata. Feeding program. NGMAJ senior citizens. Job training. At relief operations. Hindi yon luxury hotel o private office. Lugar yon na inaasahan ng matao. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng palampasin. Yung file na nasa review queue ko. Kapag kinurakot ang pera. Ang komunidad, ang unang magdurusa. Tinaas ulit ni Kuya ang baso niya. Ito ang nangyayari kapag lumabas ka sa maliit mong comfort bubble at may totoong ginagawa sa buhay. Nakangiti ng malapat si Mama. We're so proud of you. Anak. Tiningnan ako ni Kuya. Naririnig mo yon. Zilvi, Macbuild. Hindi mag-review. Hindi mag-check. Hindi mag-email ngang tungkol sa mga margin at pirma. Pinanatili konggi, kaumado ang giboses ko. Ang San Isidro Project. Pinopondohan ng Bayanihan Trust Fund. Tama? Kumumpas siya. Gulat na alam ko yon. Yeah. Malaking NGO yon. Seryosong na tao. Tumango ako. At Pacific Surety ang nagbabak sa performance bond niyo, na walang kalahating segundo ang ngiti niya. Nakita ko ang pag-alangan sa mga mata niya. Pero nanalo ang ego. Tama. Nakaline up na lahat. Nagtanong ulit ako. GreenSpark Electricals powering certified subcontractor niyo? Sumimangot siya. Look at you. Trying to talk shop. Oh. Nakalista ang GreenSpark. Check na lahat ng boxes. Yan naman ang gusto ninyong mataga-audit. Diba, mga boxes? Medyo kumunot ang no ni Papa. Pero masyadong nag-enjoy si Kuya para mapansin yon. Sabi ko, sigurado ka diyan, binuka niya, ang makamay niya. Sylvia. Alam kong feeling mo ang paperwork ang buong mundo. Pero sa konstruksyon, gumagalaw ang mga bagay-bagay. Sertifikasyon. Bonds. Subcontractors. Numbers kasama, lahat yan sa laro. Ang mataong tulad mo. Pinapabagal niyo lang ang progress dahil lang hindi pa updated ang isang dokumento. Medyong kinabahan na tumawa si Mama. Baka hindi ito magandang usapan sa hapagkainan. Inignore siya ni Kuya. Hindi. Ma. Maganda tong marinig niya. Ang totoong mundo hindi kasing linis ng mga spreadsheets niya. Tiningnan ko si Carlo. Naktama ang paningin namin. Sa pagkakataong ito. Hindi niya sinabing wag muna. Tumango siya ng bahagya. Ito na yung moment. Dahil kinumpirma mismo ni Kuya Jerry ang dalawang eksaktong issue na hinihintay ngang trust fund. Hindi na sinusuportahan ng Pacific Surety ang buong bond. At buwan na ang nakalipas, simula nang mag-expire ang certification, NG GreenSpark Electricals. Ang malala pa, may nag-resubmit ng lumang certificate na parang bago ito. Kinuha ko ang phone ko. Tumalim ang boses ni Mama. Sylvia. Anong ginagawa mo? Tiningnan ko si Kuya Jerry. Gagawin ko yung part ng trabaho ko na lagi niyang tinatawanan. Tumawa siyang isang beses. Pero medyo pilit na ngayon. Ano? Ay gugugol mo ko habang kumakain? Inunlock ko ang phone ko. Binuksan ang contacts. At tinyal ang number ni Miss Dina, ang compliance director sa trust fund. Sinagot niya, agad pakalipas ng 2 ring. Miss Dina. Si Sylvia po ito. Pasensya na po kung napatawag ako ngayong gabi ng Pasko. Hindi po ako tatawag kung hindi urgent. Umirap si Kuya Gary. Nakpapapogi pa rin sa harap ng mesa. Pero matigas na ang ngiti niya. Naging profesional ang tono ko. Kinumpirma lang po niya na nire. Represent pa rin bilang active ang Pacific Surety at GreenSpark. Kung nakaschedule pa rin po ang first release ng budget. I recommend putting it on hold at mag-request ng immediate resubmission, NG documents,
bago may gumala na pondo. Natahimik sa kabilang linya si Miss Dina. Tapos sabi niya. Understood. Sigurado ka ba? Sylvia, diretso akong nakatingin kay kuya. Opo. Sinabi niya mismo, sa harap, NGM, ane, EAT, testigo. Sabi ni Miss Dina. Salamat. Kami na ang bahala ngayon. Binaba ko ang phone. Natahimik ang buong hapak. Nakatitik sa akin si mama na parang nakapanakit ako ang tao. Si papa. Nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni kuya. Sumandal si Kuya Gary at pilit na ngumisi. Kute. Very dramatic. Sino bang tinatakot mo? Hindi ako sumagot. Pinatong ko lang ang makahawak kong kamay sa lap ko. Lumipas ang 10 segundo. Naging 20. Tapos nagring ang phone ni Kuya Jerry. Nasa gilid lang ang pinggan niya yon. Nakaharap ang screen pataas. Pagkakita pa lang niya sa pangalan na tumatawag. Nagbago na agad ang mukha niya. Dinampot niya ito at mabilis na tumayo. Gumalaw ng malakas ang upuan niya. Yeah. This is Jerry. Maingay at confident ang tono niya. Pero medyo inis. Tapos. Natigilan siya. Biglang nawala ang kulay sa mukha niya. Parang hinigupan ng dugo. Tumalikot siya. Pero sobrang tahimik ng kwarto kaya, rinig na rinig, namin lahat. Anong ibig mong sabihing immediate review? Hindi pwede. Nakaschedule na ang releasean yan. Nakalineap ng mga tao ko. Ayos naman yung certification na yon. Timing issue lang yan. Nakikinig siya. Bahagyang bumuka ang bibig niya. No. No. Wag niyong kukontakin ang kliyente ko ng diretso. I can explain. Isa pang pause. Lumipat ang tingin niya sa akin, malaki ang mata. Galit at takot. Wait. Ano bang nangyayari? Sabi niya sa phone. Pero sa akin siya nakatingin. Dahan-dahan, akong tumayo. Walang nangyari. Kuya Jerry. Gumana lang ng tama ang sistema. Binaba niyang kaunti ang phone. Sapat para marinig namin ang boses sa kabilang linya na nagsasalita pa rin. Bumulong si Mama. Sylvia. Anong ginawa mo? Sagot ko. Siniguro ko lang na walang lalabas na pera ngang taumbayan papunta sa isang account. Gamit ang mga dokumentong alam niyang peke. Nanginginig ang kamay ni Kuya Gary habang hawak ang phone. Yung lalaking buong gabi akong pinagtawanan. Biglang mukhang nakalimutan kung paano tumayo ng tuwid. Pinatay niya ang tawak ng hindi nagpapaalam. Saglit siyang nakatayo, lang doon sa tabi niya mesa. Mabilis ang pahinga na parang galing sa pagtakbo. Horrified ang itsura ni Mama. Si Papa. Naguguluhan. Kilala ko ang pakalitong yon. Yan. Yung muhangam na taong hindi matanggap na hindi totoo ang kwentong matagal na nilang pinaniniwalaan. Unang nakabawi si Kuya. Oh, at least. Sinubukan niya. Sinuro niya ako. Wala kang ideya kung ano tong ginawa mo. Sabi ko. Alam na alam ko ang ginawa ko. Sinabotahe mo ko ngayong Pasko sa harap ng parents natin. Sa harap ng mapamangkin mo. Tumayo si Carlo. Kalmado ang boses niya, pero ramdam ang tigas. Huwag mong isali ang mga bata dito. Lalo na pagkatapos ang mga sinabi mo tungkol sa kanila kanina. Bumulyaw si Kuya. Huwag kang makialam dito. Shop class. Nakita kong napapitlag si Isla mula sa pinto. Bumalik pala sila ni Mika mula sa sala dahil sa sigawan. Tama na to. Humarap ako kay Carlo. Pwedeng dalhin mo muna sila sa taas? Tumango siya agad. Tumingin sa akin si Isla ng may kaba. Mommy. Lumuhod ako at hinawakan ang pisngi niya. Everything is okay. Nak. Minsan. Kailangang sabihin nga matatanda ang totu. Kahit ayaw itong marinig ng ibang matatanda. Dinala ni Carlo ang dalawang bata sa taas. Nang mawala na ang tunog nga ngayabak nila. Bumalik ako sa mesa. Palakat-lakat na si Kuya Gary ngayon. Si Mama. Nakahawak sa kwintas niya.
Si Papa. Nakatingin sa akin. Ngayon ko lang nakuha ang buong atensyon niya ngayong gabi. Sabi ko. Na-contract ako para i-review ang file ng San Isidro Community Center 3 linggo na ang nakakalipas. Agad kong dinisclose na magkamag-anak tayo nung nakita ko ang Santos Builders. Nag-step back ako sa final approval. Pero bago ko ginawa yon, may na-flag akong 3 issues. Tumawa ng mapakla si Kuya. Oh. Eto na. May speech na ang paperwork queen. Hindi ko siya pinansin. Una. Ang performance bond sa FILE ay hindi active para sa amount na nakadeclare. Pangalawa. Ang Green Spark Electricals ay nakasubmit bilang certified subcontractor. Pero expired na ang certification nila buwan na ang nakakaraan. Pangatlo. Inflated o sobrang laki ng patong sa materials estimates. At hindi tugma ang mga supporting invoices sa records ng suppliers. Mabagal na nagsalita si Papa. Jerry. Tinaas ni Kuya ang makamay niya. Ganyan talaga tumatakbo ang mga projects. Nagbabago ang numero. Nahuhuli lang ang paperwork. Walang alam yang si Sylvia sa construction. Sabi ko. Hindi ko kailangang magbuhos ang semento para ma-recognize kung peka ang isang dokumento. Naging matigas ang mukha niya. Pinapalabas mo namang kriminal ako. Pinapalabas ko kung ano ang totoo. Sagot ko, sa wakas. Nagsalita si Mama. Baka misunderstanding lang. Baka maling version lang ang nasend ng office niya. Nagmamakaawa ang boses niya. Hindi sa akin. Kundi sa imahe nga paborito niyang anak na pilit, niyang isinisalba. Tiningnan ko siya ng malumanay. Kahit hindi naman talaga malumanay ang nararamdaman ko. Ang mailing date. Pagkakamali yon. Ang nawawalang pirma. Pagkakamali yon. Pero ang pattern ng expired documents. Bloated numbers. At pamimili na may release agad ang pondo bago magbagong taon. Hindi na yon pagkakamali. Hinampas ni Kuya ang mesa. Lagi ka na lang nainggit dahil mas asensado ako sayo. Yan ang totoo, hindi mo matiis na may isang gabi na lahat sila proud sa akin. Muntik na akong matawa. Kasi gasgas na, yung akusasyon niya. Ang mataong tulad niya. Laging akala ang paniningil, ngang accountability, ay inggit na nakamaskara lang. Sabi ko. Buong gabi mong nilait ang karir ko. Ang asawa ko. At ang mga anak ko. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit hindi pa ako tumatawag kanina kay Miss Dina. Tumawag ako dahil kinumpirma mo mismo. Sa harap nating lahat. Na yung madokumentong under review ay pilit mo pa ring pinapalabas na valid. Bumuka ang bibig ni Kuya pero walang lumabas na salita. Dumukot ako sa bag ko at kinuha ang isang folder. Hindi ko planong gamitin yon ngayong gabi. Pero alam kong hindi makakatiis si Kuya na magyabang. Nilapak ko ang 3 papel sa mesa. Una. Ang bond letter na naka-highlight yung coverage amount. Pangalawa. Ang expired na certification. Ng Green Spark. Pangatlo. Isang email thread kung saan sinabi ng project coordinator niya. Dapat tayong maghintay ng updated certification bago mag-request ng release. At ang reply ni Kuya Jerry. Ay, send niyo kung anong meron. Ayusin na lang natin pakapasok ng pondo. Umiwas ang tingin si Mama pagkabasa niya ang linya na yon. Kinuha ni Papa ang papel at binasa ng 2 beses. Bahagyang nanginig ang kamay niya. Sabi ni Kuya. Taken out of context, yan. Tanong ko. Anong context ang magpapalabas na tama yan? Tinitigan niya ako. Ito ang unang pagkakataon ngayong gabi na wala siyang nakahandang joke. Walang light. Walang malakas na tawa para basagin ang katahimikan. Mababa ang boses ni Papa. Jerry. Totoo ba to? Bumaling si Kuya sa kanya. Pa. Come on. Alam mo naman kung paano tumakbo ang negosyo. Sabi ni Papa. Hindi ang sagot. Tumingin si Kuya kay Mama. Pero hindi siya sinaklolohan nito.
Nakatitik lang si Mama sa mantel-eng mesa na parang ngayon niya lang nakita ang isang mansa na matagal na palang nandun. Kumukurap-kurap ang Christmas light sa likod namin. Napaka-cheerful. Pero napaka-absurd ng sitwasyon. Na-realize ko na nagiba na ng anyo ang galit ko. Hindi na siya nakapoy. Malinaw na siya. Hindi ko sinusubukang ipahiya si kuya. Siya na mismo ang gumawa niyan sa sarili niya. Siniguro ko lang na walang sinuman sa kwartong ito ang pwedeng magbulag-bulagan sa katotohanan. Bumulong si Kuya Gary. Sinira mo ang lahat. Sabi ko. Hindi. Pinigilan lang kitang sirain ang mga bagay na para sa mga taong nagtiwala sayo. Napasandal si Papa sa upuan niya. Puno ngang luha ang mga mata ni Mama. Pero hindi ko alam kung para sa akin ba yon. Para kay Kuya? O para sa pamilyang gumuho sa harapan nila. Kinuha ni Kuya ang jacket niya. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Puno ang galit na nangingibabaw sa hiya niya. Magsisisi ka rito. Umiling ako. Matagal ko nang pinagsisihan, yung pananahimik ko nitong mga nakaraang taon. Tapos nako doon. Umalis kami bago pa iseva ang dessert. Sinundan kami ni Mama hanggang sa front door. Pinipilipit ang makamay niya. Tinatawag ang pangalan ko na parang gusto niyang ayusin ko ang lahat ng hindi pinapaamin kay Kuya Gary na siya ang sumira nito. Sylvia. Please. Pasko ngayon. Sinuotan ko si Mika ang jacket niya. Alam ko po kung anong araw ngayon. Ma. Kaya nga inuwi ko na ang maanak ko bago pa nila isipin na ang pamilya ay ang pananatiling tahimik at mabait habang pinapahiya ka. Napapitlak siya na parang sinigawan ko siya. Pero hindi naman. Mas nakasakit pa yun sa kanya. Bitbit ni Carlo ang natirang pie. Kasi kahit sa gitna ngang pakasirangang pamilya. Siya pa rin, yung taong nakakaalalang may dala kaming pakain. Tahimik si Isla sa sasakyan. Nakatulog naman agad si Mika habang nakasandal sa stuffed toy niya. Ilang minuto. Tanging ang aircon at tunog ng gulong sa kalsada ang naririnig. Tapos nagtanong si Isla. Masama ba si Tito Gary kasi natatakot siya? Lumingon ako sa kanya. Siguro. Sabi ko. Minsan. Pinagtitripan ang ibang tao, ang kapwa nila kasi takot silang may makapansin sa tinatago nila. Inisip yon ni Isla. Pero hindi pa rin po yon tama. Hindi talaga. Nak. Hindi tama, yon. Inabot ni Carlo ang kamay ko. Sa pagkataong ito. Wala nang wag muna. Ngayon na, pakawi. Nakpalit kaming pantulog. Gumawa, hot chocolate. At nanood ng lumang Christmas movie. Kahit wala namang nanonood ng maayos. Pakatulog ng bata. Umupo ako sa kusina at umiyak sa unang pagkakataon nung gabing yun. Hindi dahil pinagsisihan ko yung tawag. Umiyak ako dahil masakit paring ipaglaban ang sarili mo. Lalo na kung ilang taon kang naghintay, na may ibang gagawa nito para sa iyo. Umupo si Carlo sa tabi ko at sinabing, I am proud of you. Kinaumagahan. Nag-text si Mama. Nasirang Pasko. Yun lang. Walang okay ka lang ba? Walang sorry sa masinabi ng kuya mo. Basta. Nasira ang Pasko. Tinitigan ko ang message ng matagal. Tapos, tinaop ko ang phone ko at nagluto ng pancakes kasama nga anak ko, bandang tanghali. Nagumpisang mag-message si kuya. Mahahaba. Puro galit. Ganti lang daw to. Pinahiya ko raw ang pamilya. Sinira ko raw ang pangalan niya dahil lang hindi ko matik ang mabiro niya. Hindi ako sumagot hanggang sa pangatlong message niya. Tapos nireplyan ko siya ng isang sentence. Hindi ko sinira ang pangalan mo. Pinigilan lang kitang gamitin, yan para manloko ng ibang tao. Pagkatapos noon, nimute ko siya sama sumunod na linggo. Mas mabilis kumalat ang katotohanan kaysa sa machismis na pilit binabago ang pamilya. Inilagay ng Bayanihan Trust Fund ang San Isidro Project sa ilalim ng formal review. Naka-freeze ang unang payment.
Kinumpirma ng Pacific Surety na hindi nila inapprove ang bond amount na nakalista sa bid package. Nag-release ng statement ang GreenSpark Electricals na hindi sila certified para sa ganung public renovation work at hindi nila pinayagan ang nasubmit na dokumento. May pumasok na independent auditor. Humigpit ang credit terms ng pinakamalaking supplier, ni Kuya Jerry. 2 subcontractors ang nag-pull out. Hindi naman akhat naksara ang Santos Builders. Pero nagsimula, itong gumuhonong nabasag ang ilusyon. Tumawag si Papa 3 araw pagkatapos ng Pasko. Muntik ko nang hindi sagutin. Nang sagutin ko, pareho kaming, hindi nagsalita ilang segundo. Sa wakas, sabi niya, umiyak ang mama mo. Sabi ko, alam ko po. Bumuntong hininga siya. Ang daming problema ngayon ng kuya mo. Alam ko rin po yon. Isa pang katahimikan. Tapos, may sinabi siya na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. May pakukulang ba kami sayo? Tiningnan ko sina Isla at Mika sa kusina. Gumagawa ng tabinging gingerbread house kasama si Carlo. Inisip ko ang bawat hapunan na sinabihan, akong tanggapin na lang ang biro. Bawat achievement na pinaliit para mas magnining si Kuya Gary. Bawat sandali na nilunok ko ang lahat dahil mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa sarili ko. Opo. Sabi ko. Sobrang gidami po. Huminga ng malalim si Papa. Hindi siya nagsorry. Hindi pa. Pero hindi niya rin ipinagtanggol si Kuya Gary. At sa pamilya namin. Para na rin yung himala. Mas matagal kay Mama. Nag-send siya ng mga articles tungkol sa forgiveness. Nag-send siya ng family picture. Namin mula nung Pasko. 3 taon na ang nakakalipas na may caption na happier times. Nag-message siya kung naiintindihan ko raw ba kung gaano to kahirap para sa kanya. Hindi ako nag-reply. Hindi para parusahan siya. Kundi dahil natututunan ko pa lang na ang pananahimik ay pwedeng maging proteksyon. Hindi lang pagsuko. Habang nangyayari yon, nasira ang public image ni Kuya Jerry. Dinelitan niya ang kalahati ng post niya sa social media. Nawala ang malaking pickup truck sa garahe nila. May isang local business page na nag-remove ng article na tinatawag siyang rising construction leader. Hindi siya inaresto. Hindi siya binitbit ng mga pulis. Hindi naman parang pelikula ang totong buhay, pero nawala sa kanya ang San Isidro deal. Ang promotion na pinakmamayabang niya. At ang madaling respeto na hiniram lang niya mula sa tiwala ng ibang tao, tagsapit ng New Year's Eve. Nanatili lang kami ni na Carlo, sa bahay kasama ang mga bata. Nagluto kami sopas. Nanood ang fireworks, mula sa likod bahay. At hinayaan ang nga bata na makalampak ang kaldero at sandok ng midnight. Hindi siya magarbo. Hindi. To ay pagmamalaki ni Kuya Jerry. Pero noong sumandal si Isla sa akin at bumulong. Ang saya natin ngayon. Ma. Narealis ko na ilang taon kong sinubukang ipaglaban ang upuan ko sa isang mesa na hindi hamak na mas malamig kumpara sa mesang meron na ako ngayon. Lumabas ang final report bandang late January. Napatunayan na nag-submit ang Santos Builders ng mga outdated certification documents. Pinalaking bond coverage. At hindi idinisclose ang pagbabago ng mga subcontractors bago mag-request ng pondo. Hindi tinawag NG report na intentional fraud. Pero mabigat ang naging parusa, tuluyang nawala kay Kuya ang San Isidro project. Tinanggal ang kumpanya niya sa preferred contractor list ng Bayanihan Trust Fund ng buong taon. Napause ang 2 pa niyang pending bits. Ni-review ang bangko. Ang credit line ang negosyo niya. Kaya napilitan siyang ibenta yung pickup truck na gustong-gusto niyang ipark sa 2 parking space. Tumigil si Mama sa pagpopost tungkol sa kanya, sa unang pagkakataon makalipas ang ilang taon. Walang proud family captions. Walang perfect son updates. At walang mga scripted photos na nagpapanggap na okay ang lahat. Early February. Tumawag si Papa at tinanong kung pwede raw ba kaming pumunta para sa Sunday dinner. Tinanong ko kung nandun si Kuya Gary. Oh Raf. Tapos dinagdag niya.
Sinabihan ko siya na kailangan niya magsorry sayo. Pinaalala sa akin ni Carlo na hindi namin kailangang pumunta. Pero pinili kong pumunta. Hindi dahil magaling na ang lahat. At hindi dahil may utang akong second chance sa kanila. Pumunta ako dahil gusto kong makita ng mga anak ko na ang pagkakaroon ng boundaries ay hindi laging pagtakbo palayo. Minsan, ibig sabihin nito, ay pagpasok sa kwarto na alam mo kung nasaan eksakto ang exit, iba ang itsura ni Kuya Gary nung gabing yon. Walang pormang polo. Walang mamahaling relo. Walang malakas na boses. Nakatayo siya malapit sa bintana. Nakapasok ang nga kamay sa bulsa. Parang lumihit siya. Kahit na ang pagiging maliit ay hindi ibig sabihin ng pagiging humble. Pagkatapos kumain, tumikim siya at nagsalita. Sylvia, naisip ko yung nangyari nung Pasko. Siguro. Sumobra ako. Tatanggapin na lang sana, yon nang dating ako, para lang matapos na yung awkwardness. Pero nakatingin sa akin si Isla. Kaya sabi ko, hindi. Ang siguro ay ginagamit ng mga taong gusto ngang kapatawaran pero ayaw ngang responsibilidad. Ginawa mong entertainment ang asawa ko. Ang trabaho ko. At ang mga anak ko. Hinayaan mong panorin ng mga anak ko kung paano pagtawanan ang mama nila. Tapos i-expect mong tatawagin ko yung pamilya? Tumahimik ang kwarto. Napayo ko si Kuya at sa wakas. Sinabi niya. You're right. Nagalit ako. Napahiya ako. Kinamuhian ko na yung akala kong boring mong trabaho. Mas mahalaga pa, pala kaysa sa lahat ng mapagyayabang ko. I'm sorry. Sylvia. Hindi para sa nawalang project. I'm sorry kung paano, kita trinato. Hindi ko siya pinatawad agad-agad. Ang forgiveness ay hindi parang switch ng ila. At may mataw na natututo lang mag-sorry kapag nakaranas na sila ang karma. Pero tinanggap ko yon bilang unang hakbang. Sinabihan ko siya na kapag nagsalita pa siya ng masama tungkol kay Carlo o sa mga bata. Alis kami. Kapag ginawa niya ulit akong joke ng pamilya. Alis kami. Umiyak si mama at sinabing gusto niya lang ng peace sa pamilya. Sinabi ko sa kanya na ang kapayapaan na kailangang may isang taong pinapahiya. Hindi yon kapayapaan. Kontrol yon. Yon ang tunay na aral. Hindi yung phone call. Hindi yung pamumutla ni Kuya. Hindi yung pakawalan ng project. O yung pakawalan ng truck sa garahe nila. Ang totoong aral ay pwede mong sabihin ang katotohanan ng hindi nananakit. At pwede kang makset ang boundaries ng hindi sumisika. Sa loop ngang maraming taon. Akala ko ang pagiging mabuting anak ay ang paglunok ng bawat pangiinsulto para lang maging comfortable ang lahat. Pero ang comfort na nakatayo sa kahihiyan ng ibang tao ay hindi pamilya. Plastikan yon. Ang totoong pamilya ay hindi humihingi na lumiit ang isang tao para lang lumaki ang isa. Nang umalis kami ng gabing yon. Hinawakan ni Isla ang kamay ko. Mom. Nanalo ka ba? Inisip ko, si Kuya. Ang parents ko. At lahat ng taong sinayang ko dahil inakala kong ang pananahimik ay kapayapaan. Pinisil ko ang kamay niya at sinabing, hindi. Nak. Huminto lang akong isakripisyo ang sarili ko para maging komportable ang ibang tao. Noong Paskong yon, isang tawag lang ang nagpatahimik sa kapatid ko. Pero ang totong panalo ay nung nakita nga anak ko na mahalaga ang pagiging totu. Na ang tahimik na trabaho ay may halaga. At walang sinuman ang may karapatang paktawanan ang buhay mo dahil lang kadugo mo sila. Sana ay nakiwan ng magandang mensahe at emosyon ang kwentong ito. Ang kwentong ito ay likhang isip lamang at ginawa para sa storytelling at educational reflection. Sana ay bigyan ka nito nga lakas na loob na bitawan ang konsensya sa pagpili ng mas malusok na buhay. Dahil ang pagpoprotekta sa sarili mo mula sa paulit-ulit na sakit ay hindi pagtatraidor. Ito ay pagliligtas sa sarili mo